Magandang umaga po, mga kapatid, sa lahat po ng mga nanay, mga tatay, at mga anak na sa ngayon ay nakasabay sa pagpupuri ngayon sa umagang ito. Welcome po sa ating lahat. At alam naman po natin ngayon sa panahon na ito, sa araw na ito ay Mother's Day. Kaya Happy Mother's Day po sa mga nanay na kasama po natin ngayon sa ating pagsamba. Alam po naman natin mga nanay, iyan po yung mga ilaw ng tahanan. Kaya pagsikapan po natin na yung mga ilaw natin ay hindi napupundi o hindi kumuputi-kutitap. Ano po? Kapag tayo yung ibibigay ng ilaw sa ating pamilya. Sa oras na ito, nagpapasalamat po tayo sa mga sacrifices ng mga nanay, ng mga kanilang walang humpay na kalinga sa pamilya. Po, at walang kumpay o walang pagod na pag-aalaga sa kanyang pamilya. Kaya mga nanay, kaisa po tayo dyan. Po, sa oras na ito, sa ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon, alam po natin na ang Diyos ay nakatingin sa ating lahat. Alam niya po yung ating mga ginagawa. Alam niya po yung ating mga desire. Sa oras na ito, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Tayo po ay manalangin muna. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay muling humaharap sa presensya mo, Panginoon. Pagkaisahin mo po ang aming mga puso, ang aming espiritu, Panginoon, bagamat kami ay layo-layo at sa kanya-kanyang tahanan kami ay nagpupuri, Panginoon. Hayaan niyo po na ang kapangyarihan niyo ay palaging sumaamin at patuloy na masamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, alam niyo po ang aming mga kahinaan, ang aming mga kakulangan, Panginoon. Kaya kayo po ang siyang patuloy na nagpupuno sa amin. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng kasiglahan, kalakasan, Panginoon. Salamat po sa iyong kapangyarihan. At muli, huwag niyo pong hayaan na guluhin kami ng kaaway sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesus. At maging malinis kami sa iyong harapan at ang kabanalan mo ang siyang sumaamin sa oras na ito. Sa aming awitan, samahan niyo po kami, Panginoon, at ang kapangyarihan mo ang siyang patuloy na maranasan namin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Awitin po natin ang masayang awitin na Malaya. Sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, sinawi niya ang lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya. Malaya, malaya, malaya.
karamdaman ako'y pinalaya. pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, tinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, Malayang sumayaw, malayang lumaw, malayang lumaw. malayang sumigaw, malayang sumigaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, Malayang lumaw, malayang lumaw. malayang sumigaw, malayang sumigaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang lumaw, Malayang lumaw, malayang sumigaw, malayang sumigaw. kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay Ako'y naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. ang kasalanan at ang kalungkutan, Binawi niya ang lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Amen. Hallelujah. Pupurihin ka namin, Panginoon, sa magitan ng awit ito. Hallelujah. Diyos, ikaw nga'y karapat-dapat.
ikaw ay sambahin. Aking kalungan at kapayapaan, ang dulot mo sa tuwid-tuwina, doon ko'y pagsamba. Sa inagdalako sa ating pagtatagpo, ang buong puso at buhay sa iyo'y iaalay. Ikaw nga'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa iyo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, aming hangarin, ang ikaw ay sambahin. Karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa iyo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin, ang ikaw ay sambahin. Pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa iyo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, tanging hangarin, ikaw ay sambahin. Tanging hangarin, ikaw ay sambahin. Tanging hangarin, ikaw ay sambahin. Hallelujah. Purihin ka.
Panginoon, ang lahat ng aming mga pasanin ay naglalaho. Ang lahat sa ating mga pagtatagpo, Panginoon, tunay na o Diyos na kayo po ang kumukuha ng lahat ng aming mga burden, lahat ng aming mga kahirapan, lahat ng aming mga pasanin, Panginoon. Salamat po. Patuloy na nagpupuri kami sa iyo sa pagkakagawan Diyos na palaging sumasa amin, binabantayan kami, ginaguide kami, Panginoon. At salamat po sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan, gabay, lilaw, Panginoon, sa aming daraanan. Patuloy na, O Diyos, na kayo po ang lagi namin kasama, Panginoon. At kayo po ang siyang nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Salamat po, O Diyos, na kami ay kinakalinga mo, minamahal mo, Panginoon, at hindi ka nagsasawa na kami ay kalingain, at hindi ka nagsasawa, Panginoon, na kami ay mahalin, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na pag-ibig, Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin, at Diyos na nagbabantay sa amin, Panginoon, sapagkat ang trono mo ay nasa langit, ang iyong tapakan ay nasa lupa. Kaya, Panginoon, kanino pa kami pupunta kundi sa iyo lamang, O Diyos. Maraming salamat po sa umayong ito at patuloy na mapapurihan ka namin at sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming maririnig, kami po ay magkaroon pa ng kalakasan at lumalim ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, tinadakila at tinataas ang iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Isang napakagandang umaga po sa atin pong lahat, mga kapatid. Sa ating mga taga-CBC at sa ating pong mga nakakasama din po sa ibang simbahan at maging pwede pang makapakinig ng mensahe po natin ngayon pong umaga. Nawa po ang pagkapala at pag-iingat ng Diyos ay lagi po nating maranasan sa bawat araw ng ating pong pamumuhay. Para po sa lahat ng ina, anuman ang inyong edad, Happy Mother's Day po para po sa inyo. Salamat po sa inyong buhay na itinlaga para po sa inyong akong buong sambahayan. Ganap po kayong pagpalain at bigyan pa ng Diyos ng napakahabang buhay. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ako po si Pastor Erwin para po sa mga pwede pong makarinig ng mensahe po natin. Erwin Ocampo ng Community Discipleship Center dito po sa probinsya po ng Bataan, Balanga City. Na po. Okay na po ba? Galang mo tayo man. PowerPoint. Okay. Ayun sila. Ayaw gumala. Ayun. Ayan. Tayo po ngayon ay mag-aaral sa 1 Samuel chapter 1 verse 1 hanggang 28. Yama ngayon po ay Mother's Day. Dito po natin nahanguin yung atin pong mensahe. Ano po? Sa chapter po na ito ng 1 Samuel verse 1 hanggang 28. Ayan. Gusto ko pong basahin siya. Medyo may kahabaan lamang po ito. Siguro mga 5 minuto rin po ito. Pero tiyagaan po natin na pakinggan at least sa araw na ito makabasa tayo ng isang chapter. Sa Ramataim, Supim, isang maburol na lugar sa Ephraim ay may nakatirang lalaki na Elkanah ang pangalan. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Eliu na anak ni Tohu at apo ni Shup na Ephrateo. Ayaw lumipat. Ano? Pakalo nga. Dalawang asawa ni Elkanah, si Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkanah sa Silo upang sumamba kay Yahweh sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Opni at Pinis bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkanah,
binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito, ngunit kay Ana, bagaman mahal niya, ay isang bahagi lamang ang handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuyan ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon. Tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh, labis naman itong dinaramdam ni Ana. Ano pat, naiiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit ka na naman? No, umiiyak yan, ano? Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain, bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin? Minsan matapos silang kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nahalangin sa templo, nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si Sacerdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana, taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringginin niyo ang inyong abang alipin at inyong kahabagan, kung hindi ninyo kapababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo, habang siya'y nabubuhay, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Ayan po yung panalangin. Second points po natin yan. Habang nanalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli, kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi narinig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi, tama na yan, umuwi ka muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak, ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin, inihihinga ko po lamang ang aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. At yan po'y pinaniwalaan ni Hana. Yan po ang ating third point. Kumain, wala nang bigat. Kaya sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Wow, answer prayer siya. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at umuwi sa Rama. Pagkatapos, sinitingan ni Elkana si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Pagkalipas na 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba kay Yahweh. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko pang maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya kay Yahweh at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. Sinabi ni Elkana, gawin mo kung ano ay nakakala mong mabuti, hintayin mo na siyang maawat at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya naiwan si Ana at inalagaan ang kanyang anak. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng 1 torong 3 taon, 36 na litrong harina at 1 pitsel na alak. Nang maihandog ng bata, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin kay Yahweh, idanalangin ko po sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay sa akin. Last verse. Kaya naman po, inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Nito, nagpuri sila kay Yahweh. Ang Diyos po ang siya magpala ng mga salita po ng ating Diyos na atin pong binasa. At tayo po'y dumalangin muna sa oras pong ito. Mapagpalang Ama, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mensahe ngayong pong umaga.
Ay, nako. Okay po. Purihin po ang dakilang Diyos sa ating panalangin. Mukha hong medyo nawala po yata ako. Ano po, pero I pray na nakaabot po naman. Ano po, yung panalangin natin sa ating Panginoon at sa ating pong lahat. Tungo na po tayo sa ating pong pag-aaral. Ano po, actually, nung nakaraang taon, medyo nabasa na rin po natin ito at napag-aralan yung Hannah, a godly parent. Binigyan po natin yung kanyang 3 commitment. Yung una, yung kanyang commitment sa kanyang kalagayan sa Panginoon. Commit your situation to God. Pangalawa, commit yourself to God. At pangatlo, commit your best to God. Yun po yung nakaraang taon atin pong natalakay. Ngayon naman, sa ibang insight po naman natin, bigyan ng pansin sapagkat katulad nga po ng ating title, ngayon nga pong itong ating ayaw gumana. Ayan. Ano po, ang title po natin ay Hannah, a super model mom. Alam po natin, ang ating pong mundo ay sabi nga, napakalaki ng paghanga sa mga supermodel. Lalo na ito yung mga babaeng kaysa sexy. Sino ba yan? Nakalagay sa atin yung ating Miss Universe, si Gloria Diaz. Itong pangalawa, si Margie Moran. So, mga 1960s pa yan, At ito, si Pia. At yung panguli, sino yan? Catriona. Si Catriona. At marami pa po, marami pa po na talagang hinahanga natin sa Pilipinas at kahit po sa buong mundo na kapag mga rumampa na sa mga runway, talagang marami pong mag-a-admire sa kanila. Ngunit alam niyo po ba, sa salita rin po ng ating Diyos, malinaw na sinasabi, pagdating po sa pagiging ina o pagiging nanay o pagiging babae, in general, meron pong tinatawag ang Bible na mga super models. Na po, these are women na pwede pong i-imitate sa panahon natin ngayon, na po, na meron pong mahalagang aral na pwede tayong makuha sa kanila nga pong mga pamumuhay. Ano po, at siyempre katulad nga po ng sinasabi ko, pwede rin po itong makuha hindi lamang po ng mga ina dahil ngayon nga po ay kumbaga pagdiriwang po bilang mga ina. Alam naman natin po, marami na po tayo na ituro tungkol dyan, kanino ba yung nagsimula. Ano po, pwede rin po yung makuha ng mga tatay at mga kabataan. Kukunin po natin yung 5 katangian ni Hannah. Ano po, na pwede po natin kuhain, lalaki, babae man tayo, o naman ang atin pong edad sa buhay. Nagsimula po kay Hannah, ang isang propeta na naghanda ng daan sa pagdating po ng maging hari ng Israel. Na po, ng Israel. Na po, purihin po ang dakilang Diyos. At sino po yan? Inihanda na hari? Una si Saul, sumunod po si King David. At ngayon po, tumungo na po tayo sa ilang puntos po natin. Number 1 points po natin ay supermodel moms can face real problems or crisis in life. Yung mga supermodel po na mga nanay o mga lalaki, maging mga kabataan, ito po yung mga taong handang humarap sa problema. Ito po yung mga taong hindi tumatakbo kapag may problema, hindi sumusuko, hindi umaayaw. Ano po? Bagamat nandiyan talaga yung literal, nandiyan po talaga yung problema na pwede po nating kinakaharap. Minsan, ang tingin po natin sa mga karakter sa Bible ay mga parabang mga special being, mga extraordinary people, or mga superheroes. Ano po? Pero alam niyo po ba, ang Biblia po ay nagsasabi na ang mga taong ito ay katulad din po natin na mga ordinaryo lang. Na po, pakisabi niyo po sa inyong mga katabi, ito po sa aming tahanan, ordinary lang. Na po, katulad lang din natin sila. Sa inyong mga tahanan, sabihin niyo po yan, mga ordinaryong tao lamang din po sila na humaharap sa krisis o problema ng buhay. Si Hannah, bagamat siya po ay tinukoy
na po dito sa Bible, katulad nga po ng pinag-uusapan natin bilang isang supermodel, siya po ay marami pong pasanin. Siya po ay marami pong mga suliraning kinakaharap. Ano po? Purihin po ang dakilang Diyos. At dito po, sa una natin mga binasa ng mga talata, ang asawa ni Hana ay si Elkana. Isa lamang ito sa suliranin ni Hana. Sapagkat, sabi nga, si Elkana ay meron pong 2 asawa. Na po, alam niyo po ba, sa kultura po nila, bilang mga Hudyo, ano po, kapag ikaw ay may asawa, ang tungkulin po ng isang asawa ay makapagbigay ng anak sa kanyang asawa. Iyan po ang tanging role ng isang babae, ang mabigyan niya ng anak ang kanya pong asawang lalaki. Yan po yung number 1 role, mga kapatid. Na po, at ngayon, dahil ito nga pong si Hana ay isang baog, kinakailangan kumuha ng panibagong makapangasawa itong si Elkana. Kaya nga po, sila pinagkadalawa sa katauhan po ni Penina. Ano po, ang problema, ito pong si Penina fertile, hindi po siya baog. Kaya nagkaroon siya ng maraming anak. Pero si Ana, bagamat mahal ni Elkana, ay isa nga pong baog. Isa yan. Ano po, pangalawa, socially disgrace. Biro mo, sa tuwing lalabas ng bahay, ito pong si Ana, ang sinasabi ng kanilang mga kapitbahay, isang sinumpa, isang baog-baog. Para po kasi sa Israel noon, kapag ikaw may asawa at wala kang anak, isa kang sumpa. Pero kapag ikaw ay isang tao na o babae na merong asawa at marami kang anak, para bang ikaw ay pinagpala. Para bang ang kamay ng Diyos ay nasa iyong buhay. Ngunit kung ikaw ay walang anak, ikaw ay isang sinumpa. Yan po ang kalagayan ni Hana. Paglalabas siya ng bahay, makakasalubong niya yung mga tao, yan ang sinumpa, yan ang baog. At pangatlo, emotionally depressed. Every single of life, lagi na lang niyang naalala, wala siyang anak. So, Hana had faced tremendous problem in life. Na po, siya po ay nabibilang sa napakaraming baog sa Bible, mga kapatid. Na po, purihin po ang dakilang Diyos. Sapagkat, sabi nga sa inyo kanina, ang ultimate design ng pagiging babae ay magkaroon ng anak. So, ganun katindi ang kanyang suliranin. Na po, ganun po katindi ang suliranin ito pong si Ana. Na po, purihin po ang dakilang Diyos. At isa pa sa problema ni Ana, dahil nga meron po siyang karibal, ito nga po si Penina. Mga kapatid, ang ginagawa po ng taong ito na si Penina, every time sabi diyan, sa binasa natin kanina, kaya binasa na po natin ang buo para ikikwento ko na lang. Ano po, every time na sila po ay maghahandog, taon-taon, ang ginagawa raw po nito pong si Penina, si Ana ay lagi niyang tinutuya, lagi niyang tinutukso, lagi niya itong pinuprovok na magalit. Sabi nga, she's always provoking Hana. Ang salita pong provoke ay to cause them thunder. Para bang ang dating kay Hana, para itong kulob o kidlat. Na po, talagang naiinis siya. Iniirita talaga siya. Irritated po, mga kapatid. So, laging stir up ang damdamin po nito pong si Ana. Kaya, resulta po nito, siya po'y malungkot. Siya po'y hindi makakain. Ayon po sa mga binasa natin kanina na talata. Una, anong problema ni Ana? Siya po ay walang anak. Pangalawa, may kahati siya sa kanyang asawa, bagamat mahal na mahal siya ni Penina. Pangatlo, ito pong kanyang karibal, alaskador. Na po, meron na po ba kayong ganyang kalagayan? At siyempre, meron siyang insensitive husband. Bakit insensitive? Dumating po ito pong si Elkana at nakita niya po itong si Hana na umiiyak. Ano sabi niya? Bakit ka umiiyak? Bakit ka hindi kumakain? Bakit labis kang nalulungkot? Pagdating ng verse 8, ito pa ang kanyang banat na nakakairita. Ano po? Napaka-insensitive. Mahalaga pa ba ako na hindi pa ba ako sapat sa iyo? Mahalaga pa ba ang 10 anak para sa iyo? Hindi ba? Alam nyo, sa isang babae na walang anak. Ano po? Na walang anak. Minsan nag-reason out pa
ito pong si Elkanah, napakahalaga po sa isang babae na may asawa na magkaanak. Now, yun po ang hindi makita nito pong si Elkanah. Kaya po, nasabi ko sa inyo na siya po ay insensitive. So, binilisan ko lang po yung pagkaka-insight dyan. Madalit sabi, he had faced the real problem or crisis in life. Pastor, ano naman ang ibig sabihin niyan at bakit inyong dinidetalye ang problema ni Hannah? Kasi po mga kapatid, bawat isa rin po sa atin ay meron pong kinakaharap na tunay na problema. Una, dahil po sa pandemya na ito, alam ko lahat po tayo ay affected. Alam ko ang ating mga kabuhayan ay affected. Kagabi, meron nga pong nag-text sa akin ng isang kapatid, Pastor, nanghihina ang aking loob kasi ganito. Meron siyang situation. Palakasin nyo nga aking loob. So may mga ganoong mga tao. Minsan may mga tao na dahil nawala ng trabaho talagang natulala. No, hindi mo na makausap. Lalo na kung meron ka pang mga bayarin, na po. Lalo na kung meron ka pang mga karamdaman, na po. So napakarami. Alam ko po, kayo rin po ang nakababatid ko ano po ang sitwasyon, meron po kayo. Pero ito lamang po ang aking sasabihin, meron pong good news. God understand your pain. Naunawaan po ng Diyos ang inyong pong sitwasyon. Naunawaan po ng Diyos ang atin pong kalagayan. At nais kong maintindihan natin mga kapatid, hindi po lumalayo ang Diyos kailanman sa atin. Marami man ang ating problema, anumang pasakit man ang ating damdamin, meron tayo, ang ating pong Diyos ay lagi po nating karamay. Amen po ba tayo dyan? Ano po, ang Diyos po ay handa pong dumamay para po sa atin. At ito po, ang maganda po kay Hannah. Bagamat siya po ay naharap sa tunay na suliranin ng buhay. Sabi ko nga po sa kanya, si Elkanah may problema din. Dahil meron siyang dalawang asawa, ang problema ni Elkanah, meron siyang dalawang biyanan. Napa, yan, parihin po ang dakilang Diyos. So, emotionally depressed si Hannah, lagi naalala, wala kang anak, socially disgraced. Paglabas niya, tinutokso siya, at meron siyang karibal na lagi siyang tinutuya din, at iyon ay, kumbaga, nakakairita sa kanya, nakakapagbigay ng lungkot at hindi siya makakain, at yan din, bagamat nandiyan ang kanyang asawa, pero minsan, sana hindi na magsalita, damayan na lang, hagod-hagurin na lang, kaysa magsabi pa na, hindi pa ba ako sapat? Git pa ba sa akin ang 10 anak? Ano po? Yan, insensitive. So, ano po kanyang ginawa? Second, supermodel moms are vibrant in their prayer. Pag sinabing vibrant, talagang, ano yan, mataginting. No, tinignan ko, nangangatal. Ano po? Ang isang katangian, ang isang modelo na ina, mga kapatid, siya po ay mapanalanginin. Siya po ay mataimting na nanalangin. At sa katulad nga na sinabi ko sa inyo, ang isang katangian ng tunay na Kristiyano mga kapatid, siya po ay vibrant in their prayers. Na po, ano man ang iyong edad, lalaki ka man o babae, na po, mga kapatid, ang isang katangian po ng isang modelong Kristiyano, pagdating sa panalanginan, mataimtim tayong nananalangin. Sa verse 9 hanggang 18, na po, bagamat si Hannah, again, marami siyang problema, matindi ang kanyang problema, pero ano po ang kanyang ginawa? Sa halip, nasagutin niya si Elkanah sa kanyang sinabi, imbes na awayin niya, o sugurin, o kaya makipagsabunutan, o makipagpalitan ng text sa kanyang nga pong karibal, at imbes na awayin niya, na po, imbes na awayin niya kanyang kapitbahay, nang tingin sa kanya isang sinumpa, ang ginawa po ni Hannah, siya po'y taimtim na nanalangin sa atin pong Panginoon. In-express po ni Hannah ang kanyang pananampalataya sa Diyos through prayer. Yan po yung ating yan po yung ating tema ngayon. Na nakatingin ang Diyos sa atin, tinitignan niya tayo. At handa niyang tugunin yung ating pong mga panalangin. She prayed and called unto the name of God. Alam niya mga kapatid, whether you like it or not, ginagamit ng Diyos ang mga sirkunstansya sa ating pong buhay, katulad po ng mga, tayo po nakakaalam ng ating problema, ng inyo po mga problema, ng sitwasyon ng CDC, ng pandemya na ito, upang tayo po'y matutong lumapit sa ating Panginoon. Na po, sa tanggapin man natin,
O sa hindi mga kapatid, kapag maluwag ang ating pong buhay, kapag para bang tayo po'y bless na bless o pinagpala, para bang ang prayer natin ay parang walang dating. Parang ganun lang. Pero, kailan po tayo seryosong lumalapit sa Panginoon sa panahon na meron po tayong mahigpit na pagsubok? Amen po ba dyan? CDC, gaano po tayo kataimtim na manalangin sa ating mga suliranin? Kayo po mga nanay, gaano po kayo kataimtim na manalangin kapag ang iyong mga anak ay medyo, sabihin natin, medyo nagiging pasaway, ang iyong mahal sa buhay ay medyo, sabihin natin, nasa labas ng bansa, pero para bang yun, naging positibo, naging positive sa nawalan kaya ng trabaho, o kaya kahit natin mga kasama, di ba? Alam mo sa sarili mo kung gaano nagiging taimtim ang iyong pananalangin ng lubusan. Kaya inaalaw ng Diyos yan. Kaya huwag natin tatakasan ng problema. Ang tanging dapat lamang po natin gawain, katulad po ng ginawa ni Hana, siya po'y tumawag sa ating Panginoon. Siya po'y umiyak sa ating pong Panginoon. Yan po ang kanyang ginawa. Dumulog siya sa Panginoon. Hana has definitely broken. Alam po natin, basag po ang puso nito pong si Hana. Kaya po siya tumawag sa ating pong Panginoon. Alam po ni Hana, mga kapatid, yung kanya pong pagtawag sa the Lord of hosts, mga kapatid, alam niya kayang kumilos ng Diyos at kayang gumalaw ang kamay nito para po sa kanyang sinapupunan. Ganun din po sa atin. Kaya pong gumalaw ng Diyos sa atin pong mga sitwasyon sa buhay. Alam ni Hana na wala siyang pwedeng gawin sa kanyang sariling sitwasyon bilang baog. Alam ni Hana na hindi niya kayang tapatan si Penina dahil marami tong anak. Alam din ni Hana, mga kapatid, na hindi niya kayang baguhin yung kanyang asawa. Kaya't si Hana, ang katangi lamang niyang ginawa, siya po'y tumawag sa Panginoon. Bakit po ginawa iyon ni Hana? Dahil alam niya, wala man siyang kayang gawin. Alam niya na merong kayang gawin ang Diyos, sapagkat ang Diyos natin ito ay makapangyarihan sa lahat, na yung mga bagay na imposible ay nagiging posible sa Kanya. Amen po ba dyan? Amen! Hallelujah! Kaya makinig po tayo, mga kapatid. Sino man po sa atin, ano man po ang ating kalagayan sa ating pong buhay, maaaring ikaw ay dumaraan sa napakatinding mga pagsubok sa buhay, huwag mong kakalimutang tumawag sa Diyos. Amen po ba? Huwag natin kakalimutang tumawag sa Diyos. Imbes na ikaw ay magalit, imbes na ikaw ay magmukmok sa isang sulok, imbes na ikaw ay, sabi natin, magkulong sa iyong kwarto, imbes na ikaw ay magalit sa iyong asawa, magalit sa iyong anak, magalit sa ibang mga tao, mga kapatid, na tumutuya sa iyo. At imbes na sila ay awayin po natin. Minsan may mga nanay kasi, kapag nainis na, kapag nakita si tatay, ninanag. Minsan kapag nakita yung anak, ninanag din. Pero si Hana, ang kanyang ginawa, nanalangin. Hindi niya inaway ang kanyang asawa, si Penina, ang kanyang mga kapitbahay, mga kapatid. Purihin po ang dakilang ng Diyos. Sapagkat, katulad na sinabi ko, sa Diyos walang imposible. Sabihin niyo po yan sa inyong mga katabi. Sa Diyos walang imposible. Amen. Anong solusyon? Kapag may problema, simple lang. Tumawag at manalangin sa ating pong Panginoon. Ang prayer po ni Hana, hindi lamang po ito parang popcorn prayer. Di ba yung popcorn? Yung mais, di ba? Kapag nilagay mo sa init, biglang bumubuka, pumuputok. Hindi po madali ang panalangin ni Hana. Hindi po penge, Panginoon. Hindi ganun lang. Ang sabi ng Biblia, her prayer was a repeated request, beg, in tears. Punong-puno ng puso, punong-puno ng pag-iyak. Ang kanya nga pong panalangin, mga kapatid. Kaya nga po, sa kanyang sarili, di ba, hihibik lamang po siya, nangangatal ang kanyang labi, na para nga pong lasing sa paningin ng iba, dahil yun po ang naging tingin nito pong si Prophet Eli. Nakikiusap siya sa Panginoon, na siya po'y pagbigyan, mga kapatid. Kumusta po tayo? Ito po lagi kong challenge. Nasa panahon tayo ng pandemya na ito, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan pa ito magtatagal. Bagamat sabi sa balita, 3 taon, sabi sa ilan, hanggang 5 taon. So,
magpapangalawang taon pa lang tayo, mahaba pa yung ating aanuhin. So, kaya napakahalaga na pwede pong mabago yung mga ganong balita, mga kapatid, kung bawat isa na mga anak ng Diyos ay magkakaisang manalangin. 2 Chronicles 7:14 pa rin. Di ba? Sandali na ang bayan ng Diyos na kanyang pinili ay, ano una doon? Hanapin ang kanyang mukha, manalangin, tumalikod sa kasalanan, mga kapatid. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Di ba? Pakumbaba, manalangin, tumalikod sa kanyang kasalanan, mula daw sa kalangitan, ang Diyos papatawarin tayo, pagagalingin tayo, pasasaganain po tayo. Ano po? Purihin po ang dakilang Diyos. Kaya yan po'y panawagan para po sa mga tao po ng ating pong Panginoong Diyos. Alam niyo po, yan po yung pangalawa. Ano po? Supermodel moms are vibrant in their prayer. Ako'y naniniwala na ang mga nanay napaka-effective manalangin. Ang mga nanay kapag manalangin, totoo, pure, malinis sa kanilang mga puso. Kaya mga anak, huwag kayong matigas ang ulo, huwag niyo hintayin ipanalangin kayo ninyong anak. Kasi katulad ni Hana, nung siya pinagdasal at Panginoon, hinugon siya ng Diyos. Baka kapag pinagdasal na kayo, kapag nagsabi na yan sa Panginoon, Ama, Jesus, yung aking anak na ito, napasawa, ganito. Pero salamat, yung ating mga nanay, hindi ganon. Hindi ganon. Purihin po ang dakilang Diyos. Hallelujah! There is power in prayer. Kaya instead of being angry, instead of blaming other people, instead na awayin mo ibang mga tao, when you are facing a problem in life, ano dapat natin gawin? Manalangin. Dumati tayo sa buhay ng Diyos. Kaya sabihin niyo sa iyong katabi, ipanalangin mo. Manalangin ka. Manalangin ka. Iyan. Pangatlo, salamat sa aking supportive na asawa. Yan ang supermodel mom. Praise the Lord. Ano po? Supermodel moms believe in God's provision. Ano po? Ang mga supermodel mom ay mga babae na naniniwala na ang Diyos po ay sumasagot sa panalangin. Na ang Diyos po ang siyang magbibigay ng pagpapala Amen. sa kanila. Amen po ba? Amen. Ayan, ang encounter po ni Hana na po kay Prophet Eli. Sabi nga natin kanina, halos nangangatan. Siya habang nanalangin, humihibik, kaya nilapitan po siya ni Prophet Eli. Ano sabi ni Prophet Eli? Tama na yan. Umuwi ka na muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Alam niyo mga kapatid, yung sinabing iyan ni Prophet Eli kay Hana kung sa ibang tao, maghalo na po ang balat sa tinalupan. Di ba? Akalain mo nagdarasal ka tapos pagbibintangan kang lasing? Di ba? Pero ako pinaniniwala ang mga Kristiyano, ang mga nanay na mapanalanginin kahit ano yung marinig niyang pangit na salita na binitiwan laban sa kanya, mga kapatid, hindi siya natitusod doon. Di ba pinapalampas niya iyon? Hindi siya nagagalit doon, mga kapatid. Yan po ang ginawa ni Hana. Alam niyo po ba, si Hana po ay magalang pa rin pong sumagot kay Prophet Eli, mga kapatid. No, magalang pa rin po siyang sumagot kay Prophet Eli. Yan po kunin niyo po yan. Kapag ikaw ay prayerful na Christian, mga kapatid, marami kang papalampasin na mga pangit mong marinig. Mga pangit na inugali na ibang tao, mga kapatid, hindi ka maapektuhan. Pero yung mga taong kulang ng dasal, mga nanay na kulang sa panalangin, pwede po kayong maging maramdamin. Bawat kibot, salita ng asawa, kilos ng anak, pwede niyo po iyong talaga namang, sabihin natin, ano yan? Damdamin. Yan, damdamin. Na po, pwede niyo agad iyong damdamin. At pwede po kayong mag-react ng negative po doon. Pero po si Hana, hindi po siya nag-react ng negatibo. Mga nanay, mga Krisyano, handa po ba natin pagtiisan ng mga taong ganun po ang kanilang inuugali sa atin? Sana ganun po tayo, katulad po ni Hana. So, punta tayo sa verse 15. Wala. Basahin ko na lang sa akin. Sabi po niya, hindi po ako lasing. Tulad na sabi ko sa inyo, may paggalang niya rin po iyong sinagot. Hindi po ako umiinom ng alak. Ako po'y aping-api at inudulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Dahil dito, mga kapatid, sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi.
mga kapatid, aba, mukha hong bumawi. Ito pong si Prophet Eli. Apply po muna natin. Mga kapatid, kung ikaw po ay napagsalitaan, sabihin natin ng leader mo, ng pastor mo, ng amo mo, ng boss mo, para bang nasaktan ang iyong damdamin dahil nakapagbigay ng salita, sana po, pabawiin mo naman. At tayo naman po na mga sabihin natin, nakasakit ng damdamin ng ating kapwa, naware tayo pero mataas mong binitawan, tama ba yung aking binigkas? Parang mali, nasaktan ko yata siya. Bumawi ka naman. Nung sinabi ni Prophet Eli, lasing ka yata, umuwi ka muna. Pero nung maintindihan niya, pinaliwanag ni Hana na hindi siya umiinom ng alak, hindi ako lasing, bumawi siya. Sabi niya, tugunin ng Diyos ang iyong dasal. Purihin po ang Diyos. Ito po yung kanyang sagot. Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin na po para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Mga kapatid, dito natin hinango yung atin pong ikatlong puntos. Pinaniwalaan ni Hana na siya ay pagkakalooban ng anak. Alam niyo po ba yung kasunod na verses niyan? Wala na dyan no? Yung kasunod na verses niya sa verse 19, kinabukasan, yan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh. Mga kapatid, baka iba dyan sa atin, tulog pa. Ano pa, kumusta ba? Ngayon ay Sunday, maagang-maaga ba kayong bumangon? Yes. Ready ba talaga kayo? Ayan, naka-alerto ba kayo? Nakikinig sa mensahe ng Panginoon? Amen. Purihin po ang Panginoon, tama po yan. Ano po, kinabukasan, sabi niya, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at umuwi sa Rama. Pagkatapos, sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Wow, na sila'y nagtalik, para bang napaka-sexual intimacy. Para bang pertil si Ana nung gabing iyon. Resulta, siya po ay nabuntis. Dininig ng Diyos yung kanya pong si Hana. Siya po ay nagbuntis, mga kapatid, at shortcutin na po natin, at ipinanganak na po iyon, na po after 9 months, lumabas na nga po itong si Samuel. Na pa, yan, Hana had conceived a son. Kamusta na po yung mga buntis dyan? Wow, baka mamaya nag-iisip pa kayo ng pangalan. Kung kayo po'y nanalangin sa Panginoon, na kayo po'y mabuntis at dininig kayo ni Yahweh, baka ito na po yung answer prayer ninyo na ipangalan, si Samuel. Ano po? Sapagkat ang kahulugan ng Samuel, mga kapatid, ay heard of God. Narinig ng Diyos ang ating pong mga hinaing. At every time na nababanggit, mga kapatid, yung pangalang Samuel, Hana, sabi nga, she's be reminded of his origin and destiny. God is a God who answers prayer. Amen po ba tayo dyan? Pakisabi po ninyo sa inyong mga kasama dyan sa loob ng bahay, God answers prayer. Tandaan po natin, mga kapatid, huwag tayong maniniwala sa sinumang tao kung ang sinasabi sa atin, wala nang himala. Hindi ka nagagaling sa iyong kalagayan. Hindi ka na makakaahon sa iyong kahirapan. Wag po tayong maniniwala doon. Mas ating paniwalaan ang Diyos na nagsasalita sa atin. Na tayo po'y kayang iahon sa ating kalagayan. Na tayo po'y kayang pagalingin sa atin pong mga karamdaman. Ang Diyos po natin kayang i-provide yung pangangailangan po natin. Lalo na po tayo bilang mga taga-CBC. Again, mga kapatid, naniwala si Ana sa sinabi ni Prophet Eli na pakinggan ng Diyos ang iyong hinihiling. At ang sabi niya, naway magkatotoo ang iyong panalangin sa akin. At verse 19, mga kapatid, nag-conceive po siya. Ano po, after nilang magsiping na kanya pong asawa. Purihin po ang dakilang Diyos. Palakpakan niyo po dyan ang ating Panginoon. Na po sa inyo pong mga pagkakas. Dahil kung Diyos natin ay makapangyarihang gumagawa ng himala noon, ang Diyos na din po natin, mga kapatid, hanggang ngayon ay di nagbabago. Kaya niya rin pong gumawa ng himala ngayon sa atin pong buhay. Na po, kaya kung ang Diyos ay God of miracle,
tayo po lumapit sa Kanya at tumawag sa Kanya mga kapatid at paniwalaan po natin na ang Diyos po ay handa pong tumugon sa atin pong mga panalangin. Ano man ang napaka-imposibleng sitwasyon po natin, kaya katulad ni Hana, imposible siyang mabuntis dahil sa apoy baog. Wow! Pero dininig po ng Diyos ang Kanya pong panalangin. Sapagkat ang Diyos mga kapatid ay hindi po nauubusan ng kaparaanan para po lamang iparating sa atin yung atin pong desire na itugon ng atin pong Panginoong Diyos. Pang-apat. Actually, bago magpang-apat, gusto ko lang po, naalala ko lang po si Abraham. Si Abraham po yung kanyang tinatawag na audacious faith declaration. Ano po, si Abraham po ay meron pong mapangahas na pananampalataya at pagpapahayag. Nang hiniling ng Diyos, nung siya po'y subukin, naialay niya po ito pong si Isaac sa lupain ng Moriah at sa bundok ng Moriah mga kapatid. Alam po natin, si Abraham, agad-agad po siyang kumilos. Kinabukasan ng madaling araw, siya po'y naghanda at sila po'y naglakbay ng 3 araw at nang sila po'y napatapat na sa bundok kung saan sinabihan siya ng Diyos na siya po ay kumbaga maghandog, ihandog niya po doon si Isaac, di ba? At nung nandun na po sila, ang una niyang sinabi, verse 5, sa kanyang mga alipin, dito na lang muna kayo. Kami ay sasamba doon. Ano po? At ang sabi niya doon mga kapatid, babalikan namin kayo. Alam naman natin, papatayin po ni Abraham si Isaac bilang handog. So, kung siya'y babalik at patay na si Isaac, isa lang. Pero naniniwala si Abraham na dahil ito pong si Isaac ay anak sa pangako sa kanya ng ating Panginoon, naniniwala siya na muling bubuhayin ng Diyos si Isaac. At habang sila'y naglalakad pataas, napansin ni Isaac, sabi niya, meron tayong gatong, meron tayong pamparikit, meron tayong apoy, nasaan ang ating ihahandog? Ano pong sagot ni Abraham? Ang Diyos ay may nakalaan. Ang Diyos ay kayang mag-provide. God will provide. Kaya nga po ginamit natin yun. Verse 15. Genesis 22, verse 15. Pagdating na doon sa tuktok, itinali niya na, ganyan ba? Katulad ba natin sana yung ating mga anak? Katulad ni Isaac, na kahit anong iutos mo, pagdating sa spiritual aspect, ay hindi nagreklamo. Katulad ni Isaac, habang siya'y itinatali, habang siya'y itinatali, hindi siya nagre-react. Yung mga anak ba natin, kapag sinabi natin, anak, worship na, anak, tugtog na, anak, kanta na tayo, anak, samba na, anak, prayer na, anak, Bible study na, hindi ba sila nag-react? O react na react? O maraming mga reason out? O sinasabi, mamaya na lang, bukas na lang. Mga kapatid, si Isaac hindi ganun. Sana makuha rin natin yan. Ano po? So, tinali na, nilagay na sa altar, ng akma ng sasaksakin. May nagsalita sa langit. Paglingon ni Abraham, sabi niya, na-test na kita. Ano po? At mas mahal mo ako kaya sa anak mo. Paglingon niya, meron isang ram, nasabit yung sungay nito at yung pong naging. So, merong nakalaan. Ano po? Merong nakalaan. Ganun po yung pananampalataya ni Abraham. Dahil anak ito sa pangako, hiniling mo, bibigay ko sa iyo. Pero sa pamagitan ng anak kong ito, makikilala ako, magiging ama ko na maraming mga bansa. Ano po mga kapatid? Grabe. Pinaniwalaan ni Abraham na ang Diyos ay may nakalaan, ang Diyos ay mayroong pagkakaloob. So, dapat tayo rin po mga nakakapakinig po nito, hindi lamang po mga taga-CBC, magkaroon po tayo ng ganong klaseng pananampalataya na kayang i-provide ng Diyos yung ating pong pangangailangan. Totoo, mga taga-CBC, malaki po yung ating pangangailangan. Ano po? Pag ginawa na po natin ang ating venue, but God will provide. Meron po siyang nakalaan. Purihin po ang dakilang Diyos. Hallelujah. Pang-apat, supermodel moms are excellent in keeping their promises. Mga kapatid, napakagaling, napakahusay ni Hana. Sana yung katangian iyan bilang mga nanay, bilang mga Kristyano, na po ay talaga namang maging excellent din po tayo. Maging maingat po tayo sa ating pong mga ipinapangako. Ang pangako ni Hana sa Diyos, bigyan niyo lang ako ng anak na lalaki at siya ay aking iaanay sa iyo para maglingkod habang siya'y nabubuhay. Matapos siyang maawat lang sa akin, ihahandog ko siya sa iyo. So, dumating po yung pagkakataon na iniliwan na nga po itong si Samuel at nag-edad na nga po ng 3 taon at hindi na dumidede sa kanya.
kaya na po nitong kumain mag-isa sa kanyang sarili. So, ang ginawa ni Hannah, personal po mismo, siya po yung nagdala doon po sa templo. At sabi niya po kay Prophet Eli, naalala niyo po, ako po yung tao na nakatayo rito. Hindi niya po sinabi, naalala niyo po, ako po yung sinabihan niyo po kung lasing ako. Hindi niya po, pinaalala po yung kay Prophet Eli. Ang sinabi niya po, ako po yung babaeng nakatayo dito. Nung kasi 3 taon na, mga 4 na taon po, nandito po ako nananalangin. At nakapangako po ako sa kanya na kung ako po'y bibigyan niya ng isang anak na lalaki, matapos siyang maawat sa akin sa kanyang paggatas, ihahandog ko siya kay Yahweh at maglilingkod siya habang siya'y nabubuhay. Wow! Ano po ang aral dito kapag meron po tayong ipinangako sa ating pong Panginoon? Napakahalaga po na atin pong tuparin. Pakisabi niyo po yan sa inyong mga katabi, sa inyong mga kasama sa tahanan, tuparin mo ang iyong pangako sa Panginoon. Diba? Meron ka bang asawa? Till death do us part. Handa ka bang mamatay diyan? Diba? Handa ba kayong magsama sa hirap at ginhawa? Diba? Kaya napakahalaga na tuparin po natin yung ating pong mga pangako. Sapagkat sa ngayon, maraming tao nangangako sa ating Panginoon. Minsan, kahit mga Krisyano na mga kapatid, minsan kay dadadrama nga mga mangako Pero hindi naman tinutupad. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, yung unang sweldo na sisweldohin ko, ibibigay ko sa inyo. Dumating yung time na siya po'y nag-apply ng trabaho at tumanggap na ng sweldo. Nung hawak niya na yung kanyang sweldo, ito na sinasabi sa Lord, Lord, maunawain ka naman Naintindihan niyo po yung aking kalagayan. Diba? So dahil doon, hindi na niya po ibinigay yung kanya pong sweldo. Noong unang drama mo mga ako, pero ngayon, Lord, pagalingin mo lang ako sa aking karamdaman ito. Maglilingkod ako sa iyo. Ilang beses ka nang pinagaling ng Diyos sa iyong karamdaman, naglingkod ka ba sa Kanya? Di ba? Mga kapatid, ikaw po nakakaalam ng iyong pangako, Lord, magtagumpay lang ako sa aking negosyong ito. Tumaas lang ang aking negosyong ito, magiging tapat ako sa inyo. Ibibigay ko ang ikapu sa iyo. Ang problema, pinagtagumpay ka ng Panginoon, ngayon hindi ka na nakikita sa simbahan. So mga nanay, maaaring meron din po kayo mga pinapangako sa inyong mga anak. Mga lalaki, maaaring meron din po kayo pinapangako sa inyong mga pamilya. Mga anak, maaaring meron din po kayong ipinapangako sa inyong mga magulang, sa inyong pag-aaral. Nanay, mag-aaral muna ako bago ako makipag-partner. Nakaka-first year ka pa lang, nakakadalawang partner ka na. Di ba? Di ba? Kumusta na ang iyong pangako? Mga kapatid, ayaw po ng Diyos ng mayabang. Again, pakisabihin po sa iyong katabi, tuparin mo ang iyong pangako sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Kung hindi rin lang natin kayang tuparin ang ating ipinapangako sa Panginoon, huwag ka nang mangako sa Kanya. Sabi na Ecclesiastes chapter 5, verse 2 and 6, mga kapatid, ayaw ng Diyos ng mayabang. Ayaw niya kasing matapos kang mangako tapos hindi mo tutuparin. Ayabangan lamang po iyon sa Panginoon. Yung mga nanliligaw, mga babae, kapag kayo nililigawan ng mga lalaki at sasabihin sa inyo, susukitin niya ang bituin, doon pa lang bola na yun. Hindi yun totoo. Hindi niya matutupad yun. Pangako na yan. Ano pa? Purihin po ang dakilang Diyos. Kapag nagpakasal kayo, magbabago siya. Tapos, wala. Ngayon pa lang magbago ka. Di ba? Magbago na siya. Bago kanya pakasalan. Na purihin po ang dakilang Diyos. So, mga sundot-sundot, insight ko lamang po yung mga bagay na yun. Again, mga kapatid, alam niyo po, ang sabi kasi ng Panginoon, anuman pong pinangako natin sa lupa, ina-acknowledge. Anuman pong vow natin, ina-acknowledge po yan ng heaven. Kinikilala po ng langit ang ating pong mga pangako sa Panginoon. Kaya, tandaan natin, kapag gumawa tayo ng vow, tuparin po natin. Kung kayo'y nangako bilang mga mag-asawa, bilang nanay, nangako ka sa iyong asawa, na sa hirap at ginhawa, anuman ang inyong maging sitwasyon, ikaw magiging faithful sa kanya, ganun ka rin lalaki. Sana, ganun po tayo. Ikaw, mga may partner pa lamang, ano po, kung nangangako ka sa kanya, binitawan mo na yan, tayong dalawa na lang, ikaw lang talaga sa buhay ko, sana totoo yan. Ano po, sabi ng Psalms 15 verse 4, meron ba? Psalm 15 verse 4, sa pangakong binitawan, hindi sila nagtataksil, kahit anong kahinatnan, salita niya ay
tutup din. So, mabigat ito. Sabi diyan, sa pangakong binitiwan, hindi sila nagtataksil. Kahit anong kahinatnan, salita niya, itutup din. Lagi po natin tandaan, kapag tayo po'y naglabas ng salita sa ating labi, alipin na po tayo niyan. At kahit anong mangyari po raw, dapat mo yan tuparin. Kung nangako ka sa iyong anak, aalis ako ngayon, pag uwi ko, meron kang pasalubong-pasalubungan mo. Di ba? At kung nakalibot ka, dyan, meron kang tabing tindahan, kahit na honey, na chocolate, tatlog, pasalubungan mo. Kasi nangako ka. Ang isang magandang illustration po rito, si Jepte. Sa chapter 11 ng Judges, si Jepte, sabi niya, pagtagumpayin mo lang ako sa gerang ito na aking kakaharapin. Sa labanang itong aking kakaharapin, ang unang taong sasalubong sa akin ay ihahandog ko sa iyo. Alam natin, nagtagumpay si Jepte. Pag uwi niya, masayang-masaya sila, nagdiriwang sila, dahil siya nauuna, biglang-bigla, merong lumabas na tao, mga kapatid, galing sa kanyang tahanan. Sino po yun? Yung kanyang anak na dalaga. Nag-iisang anak na babae ang sumalubong kay Jepte. Agad-agad ang ginawa ni Jepte, siya po'y nalungkot at winasak niya ang kanyang kasuotan. Di ba? Winasak niya po yun. Kasi meron siyang promise kay Lord. At nang lumapit yung kanyang anak, bakit kayo malungkot ang nagtagumpay kayo ha? Kasi bakit ikaw pa? Ano, ang dami-dami dyan, hindi na lang yung kaaway ko. Hindi ko ganun. Hindi na lang yung biyanan ko, hindi po ganun sinabi ni Jepte. Bakit ikaw pa? Ano po? Kasi nakapangako ako sa Panginoon, ang unang taong sasalubong sa akin, magtagumpay lang ako, ihahandog ko sa kanya. Ano sagot po nito pong anak ni Jepte? Train din po sa pagtupad sa pangako. Kung iyan po ang naipangako ninyo sa Panginoon, yamang pinagtagumpay kayo, tuparin po ninyo. Yamang bigyan nyo lamang ako ng 2 buwan na ipagluksa ang aking pagkadalaga. After 2 months na ipagluksa ang kanyang pagkadalaga, tinupad ni Jepte yung kanyang promise kay Lord. Mga kapatid, wag po tayong mangangako na hindi natin tutuparin kasi tayo po'y nagyayabang na. At kung ikaw naman ay nakapangako, kung sasabihin mo, okay, bumalik ka sa akin, babayaran kita ng utang, di ba? Baka mamaya akin na hindi ka nagbayad ka na. Hindi siya kawawa yung mga Bombay sa mga nangungutang sa kanya. Puro pangako. Kasi maraming nangangako, hindi tinutupad. Mga kapatid, si Ana, hindi ganun. Sapagkat si Ana, bigyan niyo po ako ng anak na lalaki. Kapag siya'y naawat na sa akin, ang aking gagawin, dadaling ko siya sa templo para maghandog sa Panginoon habang siya'y nabubuhay. Wow! Supermodel mom are excellent. Ano po? Are excellent in keeping their promises. Panghuli po natin. Supermodel moms are vocal. Ano po? Or verbal in their race. Kami po San Mateo noon, sa Kamalig pa kami noon Pagka praise and worship na po, meron po kaming kasamang isang nanay, kahit anong kanya suot, sapatos, sandalyas, chinelas. Pagka praising song na, pupunta na po iyan sa unahan. Na po, dahil wala naman nagtatamburin pa noon, na po, pupunta po yan sa unahan, magsasayaw siya, talaga namang grabe, tatalundag, basta magandang kanyang pagsayaw. Ano, tamang-tama namang sabit na po ng mga tinutugtog na na para bang na-interpret niya yung dance, interpreting dance, sa song na kanya nga pong napapakinggan at tugtog. Grabe mga kapatid. So, ganyan po raw ang isang supermodel map at ganyan din po ito pong si Ana. Again, sabi ng verse 28, meron ba dyan siya? Wala. Sabi ng verse 28, kaya naman po, inahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila kay Yahweh. Di ba sabi dyan? Nagpuri sila kay Yahweh. At pagdating ng chapter 2, itong panalangin ni Hana o awit, pinupuri ko kayo Yahweh dahil sa kaloob ninyo sa akin, pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ko sa kadustaan, sapagkat ang tawag nga sa kanya isang sinumpa. Kayo lamang ang banal, Yahweh, walang makatutulad sa inyo, walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. So, hindi ko na binasa po yung mga kasunod pa niya mga kapatid. Iyan po yung awit ng papuri at pasasalamat nito pong si Hana. Ano po, ang awitin niya, ang panalangin po niya mga kapatid, sabi niya, pinupuri kita Yahweh, o pinupuri ko kayo Yahweh dahil sa kaloob ninyo sa akin. Ano po, purihin po ang dakilang Diyos. Totally, literally mga kapatid,
iniawit niya ang kanyang papuri sa Panginoon na siya po ay masayang masaya. At sinong sikat sa kanya pong awitin, mga kapatid? Sino pong sikat sa kanya pong pagpupuri? Alam niyo po, hindi niya po ipinagyabang kung gaano kahusay, kung gaano katalino si Samuel. Sapagkat sa edad na 3 taon ni Samuel, mga kapatid, napakahusay na po niyang manalangin. Kaya nga, unang araw pa lamang, mga kapatid, ilang araw pa lamang sa templo, tinatawag na siya ng Diyos. Di ba? Tinatawag na po siya ng Diyos. Bagamat hindi pa lang siya sanay pakinggan ang boses ng ating pong Panginoon doon po sa templo. Sino po ang pinagyabang again ni Hana? Yung kanya po, ang kanya pong Panginoon. Hindi po yung kanya pong anak. Para po kay Hana, ang dapat pong papurihan at pasalamatan, ang i-highlight, mga kapatid, hindi po yung pagpapala ang dapat i-highlight, ang nagbibigay po ng pagpapala. Sa buhay po natin, maliwanag pong aral ito. Ano man po ang meron po tayo ngayon sa ating pong mga kamay, ano man po ang estado po nating mga narating, sino man po tayo sa mga oras pong ito, mga kapatid, lagi po nating tandaan, ang lahat ng iyan ay dahil lamang po sa biyaya ng ating Diyos. At ang tangi po dating dapat gawin, ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon na nagbibigay niyan sa atin. Dapat po ang Diyos po ang sikat sa ating pong buhay. Totoo po, matatalino ang ating pong mga anak. Sikat ba ang Diyos ay iyong mga anak? Totoo po, ikaw ay matagumpay ngayon ng negosyante, matagumpay ngayon ng iyong pamilya. Ang Diyos ba talaga ay natatanyag sa buhay mo? Ang Diyos ba talaga ay sumusikat din sa iyong buhay? Pinaalala ko nga, sabi ko nga kay Elizabeth, pinagpala ka ng Panginoon, pero ang iyong treasure, dahil sa ikaw ay pinagpala ng Panginoon, dahil ikaw ang nabunot sa raffle. Sabi nga natin, tayo lang sa CDC ay nadagdag sa raffle na ginanap ng May 1, ano po, pero sa atin pa nabunot yung pinaka-grand prize, kotse ni Elizabeth. Kaya sabi ko kay Elizabeth, nawa yung pagkapalang iyan ay magdulot para lalo mong kilalanin ang Diyos sa iyong buhay, para lalo kang mapalapit sa iyong buhay. Di ba? Dapat ganun, mga kapatid. Iyon po ang ginawa nito pong si Hana. Biro mo, iniwanan niya ang kanyang anak sa templo nang walang pagdaramdam. Sa dulong-dulo ng verse, doon po sa verse 28 ng chapter 1 hanggang chapter 2, mga kapatid, sa kabuuan, ang ginawa po ni Hana, nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. At alam niyo po ba, binalik yan ng Panginoon sa verse 25. Diba? At dahil doon, mga kapatid, pinagpala siya, palitan ng Diyos ang anak mo na inihandog kay Yahweh. Alam niyo po ba, si Hana ay nagsilang pa po ng 3 anak na lalaki at 2 babae. Pinalitan po ng Diyos ng 5. Ito pong si Samuel na kanyang inihandog sa atin pong Diyos. Alam niyo po, kapag hindi natin ipinagkait sa Panginoon yung mga pagpapalang tinatanggap natin sa Kanya at siya po'y naluluwalhati diyan, mga kapatid, magulat ka. Doble-doble ang isusukli ng Diyos, ang ibibigay ng Diyos na pagpapala sa atin. So, sa madaling sabi, mga kapatid, ang dating pong pupurihin, hindi po yung mga pagpapala, kundi po yung Diyos natin na nagbibigay ng pagpapala sa atin. Let us give thanks to God for what He has done in our lives. Ano po? Purihin po ang Panginoon. Sa mga nanay natin, alam ko po, dahil sa pandemic na ito, pagod po kayo sa pagluluto, paglalaba, paglilinis, pag-aasikaso. Nawa po, sa kabila ng inyong pagod, huwag pong mawawala ang inyong pong papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon. Bagamat minsan, para siguro nakakaranas kayo na para bang umiiyak, at tulad ni Hana, nalulungkot, hindi makakain. Mga kapatid, daanin niyo po sa panalangin. Purihin po ang Panginoon. Mga nanay, kayo po, mag-i-end na po ako, kayo po yung napakamahalaga sa atin pong Panginoon. Kaya nga po, kung wala kayo, isipin niyo po, sa isang tahanan kung walang ina, na merong 10 magkakapatid na lalaki, at wala pong ina. Ano na po? Isipin niyo po ang isang simbahang wala pong babae. Puro na lang lalaki. Palagay niyo. Di ba? Ganun po kahalaga ang mga nanay. Mga nanay, huwag kayong malungkot. Kumbaga, tila baga na para bang ang sentimiento kasi
ng mga nanay. Alam mo, pastor, hindi na ako kasing ganda noong promise. Nagkapakita pa nga ng picture, ito po ako, sexy. Di ba? May mga ganyan mga nanay. Pero mga nanay, hindi po yun mahalaga. Mahalaga po yung relasyon po ninyo sa ating pong Panginoon. Totoo pong lilipas po yung ganda. Yung makinis na kutis, kumukulubot po yan. Yung korte ng katawan na parang dating Coca-Cola, ay yan po dumidiretso. Nagiging nagiging 1.5. Nagiging parang 2 liters o minsan meron na po yatang 2.5 liters. Nawawala na po sa korte. Pero po, mga kapatid, anuman po ang kahinatnan ng inyong pong physical na pangatawan, kumulubot, nawala ng korte, ang mahalaga po ang inyong pong buhay na nakaugnay sa Panginoon, katulad po ni Hannah. Sapagkat yung gandang iyan ay hindi po kukupas. Yan po yung nakakita kong text kanina, 1 Peter chapter 3, verse 5, na sinyap po ni Sir Ernie, na po, ng aking pong balahe. Purihin po ang Panginoon. Lahat po, mga nanay, palakpakan po ninyo. Palakpakan naman natin, mga nanay natin. Happy Mother's Day po sa inyo. Mga anak, at tatay din, sana po sa araw na ito, ang inyo pong ina ngayon ay sana, siya naman ang reyna ngayon. Na po, sana po bawalan niyo po siyang mag-asikaso sa atin. Tayo po muna yung mag-asikaso para po sa kanya. Pasayahin naman natin yung ating nanay. Na po, sayang nga lang, pwede lang ipamanicure, no? Pedicure, paypayan, paypayan. Si nanay, gawin niyo po. Ano po? Surprise niya lang inyong mga nanay. Ano po? Purihin po ang dakilang Diyos. Again, ano ba yung 5? Meron ba dyan? Supermodel moms can face real problems or crisis in life. Vibrant in their prayer. Believe in God's provision. Excellent in keeping their promises. Are vocal and verbal in their praise. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Manalangin po tayo. Gusto ko pong manalangin muna. Dati ginagawa natin sa CDC. Pinagpipray natin yung mga nanay. Tapos, nireregaluhan natin. Na po, nasa kanya-kanyang tahanan lang natin. Kanya-kanya na lang po kayong regalo. Wala pa tayong flower gifts dyan na picture. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Manalangin po tayo ang pagpalang Ama. Kinikilala ka po namin sa inyong katapatan at kabutihan sa amin pong mga ina. Sa amin pong mga magulang, sa amin pong mga lola, maging sa mga bata pang naging ina na patuloy pong nagsasakripisyo sa kanilang pong buhay para nga po sa pag-aaruga sa kanilang mga anak, sa kanilang mga partner sa buhay. Salamat sa kanilang mga kasipagan. Sa kabila ng meron pong mga sitwasyon ng buhay katulad ni Hannah, meron po siyang struggle, meron po siyang crisis. Hayaan nyo nga po na maging katangian po nila, maging katangian po namin ang mga katangiang meron. Ito pong si Hannah. Kami po ay maging mapanalanginin. Kami po ay manampalataya na ikaw ang siyang kayang mag-provide sa lahat ng aming pangailangan. At kung meron kaming naipangako, iingatan namin ito at tutuparin habang kami nabubuhay. Ama, salamat at ang buhay po namin ay mapupuno ng papuri pa. Salamat. Kayo lagi ang maluluwalhati. Glory to God lagi. Praising God lagi. Thank you, Lord. Lagi. Sa lahat ng mga anumang pagpapala na meron kami. Tao man ito, buhay man ito. Katulad ni Hannah na buntis. Nagkaroon ng anak. Bagay man ito. Bahay man ito. Sasakyan man ito. Anumang bagay. Pera man ito. Lord God, maluwalhati po kayo. Kayo po ang maparangalan sa lahat nga po ng ito. In the name of Jesus Christ. Yung mga ina, nasa ngayon, Lord God, ano man ang kanilang kalagayan na sila po'y pinanghihinaan, dalangin ko po, palakasin niyo po yung kanilang damdamin at kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Na-experience nila yung sobrang kapangyarihan mo. Lord God, katulad ng ginawa mo kay Hannah, yung kapangyarihan mo dumating sa kanila. Yung mga ina na hindi pa ligtas, iligtas niyo po sila. Yung mga ina na mayroon pang mga karamdaman, pagalingin niyo po sila. Yung mga ina na naghahangad na magkaanak, Lord God, paghimalaan mo nga po sila. In the name of Jesus Christ. Maraming salamat. Pinapaubaya po namin ang buhay nila sa inyo. Patuloy po silang maluwalhati at maparangalan sa kanilang mga ginawa.
Patuloy po silang maging malapit sa inyo. At bigyan niyo pa sila ng mahabang buhay, marami pang kalakasan sa kanilang mga paggawa. At ma-enjoy po nila ang buhay kasama ang kanilang mga anak, kasama ang kanilang asawa, kasama ang buo nilang sambahayan. Ama, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dadako po tayo ngayon sa ating pong communion, mga kapatid. Kung ready na po kayo, mayami na yung ano. Yan, hati-hati tayo. Bigyan si Mama. Okay po. Salyawan po natin ng pag-aalaala sa ginawa po ng ating Panginoong Yesus ang umaga po ito na lagi po natin ginagawa. Alam natin po sa pamagitan ng kanyang katawan na tumanggap ng dati at bugbog anumang uri ng sakit may kagalingan dahil sa ating pananampalataya. Salamat po sa pamagitan ng kanyang dugo. Kung wala pong pagbububo ng dugo, wala pong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Salamat, meron tayong confidence. Sa pamagitan ng dugo, meron tayong kapangyarihan. Tayo po'y protected ng ating pong Panginoon. Tayo po'y niredeem ng ating Panginoon. Tayo po'y ingatan sa namang virus na ito. At kung magkaroon man tayo ng virus, salamat sa blood sa body ni Jesus na meron kagalingan. Salamat po. Sabi ng 1 Corinthians 11:23, itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, bago siya ipagkanulyo, dumampot po siya ng tinapay. Una, nagpasalamat, pinaghati-hati niya po ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Manalangin tayo, salamat Panginoon sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Tumanggap ka ng latay at bugbog at tinikis mo ang lahat ng iyon alang-alang sa pagmamahal sa amin. Salamat dahil sa inyong katawan tumanggap ng bugbog at latay anumang uri ng sakit. By stripe we are healed. Salamat po. Salamat po. Kaya ngayong umaga, inikilala namin ang iyong ginawa. Na punong-puno kami ng pagmamahal dahil mahal na mahal niyo po kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kanin po natin. Ganyan din po naman, matalas magapunan, hinawakan niya po ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Manalangin tayo, mapagpalang Ama, salamat sa pagbubugo ng iyong dugo. Dahil diyan, meron kaming confidence lumapit. Dahil diyan, hindi kami perfectong tao, nagkakamali kami. Salamat kay Jesus, nagsilbing handog sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Naku, ipapahayag ng aming mga labing, aming mga sala, tapat kayo matuwid na siyang lilinis at magpapatawad sa amin. Kaya salamat po sa kadakilaan ng pag-ibig mong iyan. At salamat din po, dinadeklara namin sa pamagitan ng dugo, yung aming mga sariling buhay, yung aming mga pamilya, kung paano sa Exodus chapter 12, na yung mga hamba ng mga Israelita na mayroong pahid ng dugo nung dumating yung angel of death, wala pong namatay sa kanila. Lord God, salamat po, protected po kami. Saan man kami tumungo, saan man kami mapunta sa trabaho, anumang sasakyan ginagamit po namin. Salamat po. Salamat po. Kaya ngayong umaga, naalala po namin ang kamatayan mo sa krus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Inamin po natin. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapa at iinom sa saro, pinapahayag po natin ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yan po yung atin pong pag-asa. Sa atin pong pagbibigay, paalala ko lang po mga kapatid, salamat po una sa inyo pong mga walang sawa. Lagi po ako nagpo-post, lagi po akong nanawagan ng panalangin at inyo pong mga tulong, kaloob, pledge, tithes and offering. Ano po, ngayon po yung linggo. Alam ko po meron po kayong nakalaan. Sadya pong kailangan po natin. Ngayong linggo, gusto natin tapusin na ngayong linggo. Tapos man o hindi, ano po. Kung hindi sasapat yung halaga na meron tayo, pero sana sumapat, halos 85,000 pa yung ating kailangan. Ano po, malikom po sana natin iyon. Ano po, at purihin po ang dakilang Diyos. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon, tumawag lamang po kayo. Andiyan po si Ate Mel, andito po kami. Ano po, bilang inyong mga pastor, ano po, para po yung ating pong mga pagawain ay matapos po natin. Purihin po ang dakilang Diyos. Manalangin na po tayo sa ating pong pagtatapos. Maraming salamat, aming Ama, yung mga kaloob ng bawat kapatid na kanila nga pong inilaalaan
Sabi ng 1 Corinthians 16, sa unang araw ng linggo, nakaprepare na po sila sang-ayon proportion sa kanilang nga pong mga blessing, Lord God. Lord, maging faithful po kami na inyong mga anak sa mga bagay na tinatanggap namin. At ibalik lamang po namin na rapat para nga po sa inyo. 10 na kanilang mga request, inyo nga po itong bigyan ng katugunan. In the name of Jesus. Kilala niyo po, bawat tahanan, sino man sa kanila may karamdaman, nagpapayag ako ng kagalingan. Sino man po kinakapos sa kabuhayan, pagkalooban niyo po sila. Sino man po nangangailangan ng trabaho, bigyan niyo po sila ng trabaho. Sa pangalan ni Jesus. Ayusin niyo po yung relasyon ng mag-asawa, relasyon sa mga anak, anak sa magulang, maging mga manugang at biyanan. In the name of Jesus Christ. Dalahin ko po ang kaligtasan, hindi lang physically, ngayon hindi spiritually, Lord God. Yung relasyon sa inyo, yung kaligtasan sa kanilang kaluluwa ay dumating po sa bawat tahanan. In the name of Jesus Christ, Lord God. Ama, maraming salamat sa inyo na yung pinapaubaya sitwasyon ng CDC. Salamat po, halos matapos na po namin yung requirement sa DAR, kukunin na po yata bukas. At kasunod nito ay ipasa. At salamat din po, halos okay na rin po yung lahat ng aming requirement. Pag-usapan na lang sa sanggunian. Bless niyo po kami doon. At dalangin namin ang inyong provision pa sa pagsisimula ng amin pong talagang building, Lord God, in the name of Jesus. At salamat po, ito po mag-provide sa aming pong pangangailangan ngayong linggong ito, Lord God, para po sa kapunuan ng aming nga pong pagawain. Salamat na marami, lahat ng iyan pinapaubaya ko po sa inyo. Patuloy niyo pong pangunahan yung mga CDC members in the name of Jesus Christ. Alam niyo po yung mga kalagayan, sa inyo ko po sila pinapaubaya. Sa inyo rin po namin pinapaubaya ang aming bayan, ang aming city, ang aming probinsya, ang aming pong buong bansa. Panghawakan niyo po ang buhay ng aming mga frontliners, lalo na po ang aming Pangulo, ang kalawang Pangulo, ang lahat ng cabinet secretaries, ang lahat po ng mga leaders po namin sa Congress, sa Senate, maging sa bawat probinsya mula governor hanggang barangay. In the name of Jesus Christ. Yung usaping mga vaccine, lahat ng mga issue sa aming pong bansa, sa inyo nga po namin pinagkakatiwala. Nagpapahayag lamang po kami ng mabuting bagay. Magtatagumpay ang Pilipinas, tataas niyo po ekonomiya ng aming bansa, bibless niyo po mga kabundukan, ang kapatagan, ang mga kabukiran, mga pananiman, Lord God, magiging mahitik ito sa paumunga. Bibless niyo po ang lahat ng klase ng tubig, mga pakarakagatan, ilog, sapa, mga palaisdaan. In the name of Jesus Christ, lahat ng uri ng mga hayop, pagpapalaan niyo po ito. Tinasabay ko naman pong peste sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at patuloy ng supply sa aming bansa, Lord God, ay sumagana, sumobra pa at makapagtulong pa kami sa ibang mga bansa. In the name of Jesus Christ, Lord God. Yung issue dyan sa West Philippine Sea, Lord God, sa inyo namin pinagkakatiwala, kayo po magtatanggol sa amin. Matutunan ng bawat Pilipino, Lord God, na manalangin tulad ni Hannah. Sa halip na magsalitaan ng mga negatibo, blaming others, Lord God, manalangin kami. Lalo na po kami mga Krisyano, pakinggan namin mga issue para meron kaming itawag sa inyo. I-lapit sa inyo. Sapagkat buhay kayong Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat po aming Ama. Lahat ng iyan, na-entrust namin. Pagpalain niyo po ang araw na ito para po sa mga ina. Sa kanilang mga celebration, Lord God, ilayin niyo po ang bawat pamilya sa anumang pandemya, sa anumang pagkakahawa ng mga karamdaman. Sino man sila. Hindi lang miyembro ng CBC. In the name of Jesus Christ. Salamat po. Pinagpala niyo po ngayong ang umagang ito. Pinupuri ka po namin, sinasamba at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! 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 Praise God! Tapos na tayo. God bless po sa lahat po. Nawaway mapagpala ang marami sa mensahe po natin ngayon na makakapakinig pa po. Salamat.